Hello mga kabayan, magandang umaga sa inyong lahat. Kamusta na? Kamusta na? Welcome sa aking munting YouTube channel. At ayan, araw ng Sabado ngayon mga kabayan at naka-off tayo sa trabaho. Wala tayong pasok ng Sabado at Linggo. At kasalukuyan ako nagpiprepare ng pang-ulam ngayon. Ayan, maglalaga ako ng okra at saka talong. Tapos yan, nagbabad ako ng karne ng baboy. Lagyan ko lang ng toyo, tapos oyster sauce pala, oyster sauce, tapos bawang, paminta, lemon juice, tapos yan, bababad ko lang muna. Mamayang gabi ko na siguro lulutuin. Tapos yan, meron pa tayong dito, meron pa pala ako dito roasted chicken. Binili ko na isang gabi. And may natira pang kalahati. Bale, yun yung kinain ko nung gabi na yun nung binili ko siya. So, yan yung kakainin natin ngayon, pang-ulam. Plus itong nilagang okra at saka talong. Ito kasing talong, mga ano na ito eh. Magdadalawang linggo na yata ito sa rep, kaya masisira na. So, kailangan nang lutuin. Ito na lang din yung natitira eh. So, kailangan ko nang lutuin. So, araw nga na Sabado ngayon mga kabayan at hindi ko pa sigurado kung maggagala ako or lilibot. Maganda yung panahon ngayon sa labas. Kung mapapansin nyo naman, matindi yung sikat ng araw. Ang oras nga pala ngayon mga kabayan ay mag alas 9. At itong lulutuin kong nilagang okra at talong is pang umagahan at tanghalian ng mga kabayan. Sabay na. Uy, hindi kasya. Hindi kasya. Tapos itong manok, papainit ko sa piprito ko ulit. Mas masarap na iinit sa sa kawali kumpara sa microwave. Para maging crispy ng bahagya. So lilipat ko muna ito kung hindi kasya yung talong. So yun mga kabayan, nilipat ko na sa mas malaking kaldero, lutuan. So, lalaga natin and then may kakain na tayo. Bali, pagka ganitong weekend pala mga kabayan isang kainan ko na lang yung magahan tanghalian, magkasama na. Madalas kumakain ako mga 11 or minsan mas maaga 10. Tapos, yun na, maghapon na yun. Magahan tanghalian, magkasama na. Tapos pagdating ng hapon, pag nagutom, kain ng prutas o kaya naman pag may tinapay na available, yun, tinapay. Tapos sa gabi, hindi na ako madalas kumakain ng kanin. Ano na lang, kapag nagkataon lang na magluluto ako ng ulam sa gabi, so yun, minsan kumakain ako ng konti ng kanin kasi mas masarap kainin yung bagong luto na ulam kapag yun, bagong luto. Tapos, kain ng konting kanin. At mga kabayan, tapos na tayo magluto at ito yung ating nilagang okra, nilagang talong at ito yung pinainit nating chicken. Ayan. So, masarap sana to sa bagoong Kaso, hindi naman ubra to sa hindi masarap sa bagoong tong manok. So, ang ginawa ko na lang sa usawan, toyo na may sili at lemon juice. So, bali yan, mga kabayan. Umagahan tanghalian na yan. Magkasama na yan. So, kain tayo mga kabayan. But if it is just 2 days off, yeah, usually just stay in the area or stay in the local carnival park. This day, I will be on and this is the second day. This carnival park has this kind of permanent. So ayan, nanonood nga pala tayo ng vlog ni Sir Robbie Abrodero. Kaka-upload nyo lang yata yung kahapon ng umaga. Nakalagay sa sa screen kanina na posted one day ago. This is some online, they are selling it for as low as $50,000. Yeah, but don't totally know. And yeah, check out time is 10 o'clock. So I was going to check out. You
I'm from Stanford Ridge. Yes, beautiful place with the peace. Coffee. Yeah, and there is this luxurious place for me. So yan mga kabayan, tapos na tayong kumain at nagpapababa na lang tayo ng kinain. At habang nagpapababa tayo ng kinain, magsasampay tayo ng nilabhan natin. At yan, nakalapag dito yung ating portable power solar. Kasi tina-charge natin yung isang portable power station natin. Ayan, maganda yung sikat ng araw kaya nag-harvest tayo ngayon para may magamit tayo pang charge ng mga gadget natin. So yun, tapos na yung ating nilabhan. So sasampay na natin. Nakalimutan ko pala yung nakalimutan ko yung mga hanger. Magsasampay wala yung mga hanger. So ayan mga kabayan, nakapagsampay na tayo ng ating nilabhan. At napakaganda talaga ng sikat na araw ngayon, kaya panigurado mabilis lang matuto yung ating nilabhan. At kahit pa paano nakakapag-harvest din tayo ng kuryente para sa ating portable power station. Yan mga kabayan, isipan natin mag bisikleta kasi maganda yung panahon, malabig yung simoy ng hangin at the same time yung sikat ng araw is mainit, so sarap sa pakiramdam yung nasa labas habang nagpapaaraw. So magbibisikleta tayo, lilibot-libot tayo para makapag barat-barat din ng buto kahit paano. Tagal na rin ako hindi nakapag-bisikleta, mga 2 buwan na yata ako hindi nagbibisikleta. Yung huling bisikleta ko nagano pa ako, pumasok lang ako sa trabaho gamit yung bisikleta, pero yung magbabike talaga na maglilibot tagal na, last year pa ata. So tara, bisikleta tayo mga kabayan. Nice, may nag-camping dito. Camping ba o hindi, tayo na yata ng barong-barong. Parang nagtayo na yata ng barong-barong. Hindi na camping barong-barong na yung nandito yata yung dati sa gilid. Lamig. May nagtayo din ng tent dito. Lamig. Alamit. Malamig pala masyado mga kabayan kapag pag ganitong nagbisikleta. Akala ko medyo magbabalance yung lamig tsaka yung araw, pero mas lamang pa rin talaga yung malamig. Lalo kapag mabilis yung takbo ng bisikleta, yung hangin sagap na sagap mo, so mas lamang yung pakiramdam na malamig. So tatawid tayo dito sa kabilang kalsada. So dyan tayo dadaan sa kabilang side. Daming sasakyan ngayon. Busy ang kalsada. Yan, nakatawid din tayo.
tayo dadaan kasi mas safe dito magbisikleta. Bihira yung tao rito. Meron naman tayong masalubong dito mga naglalakad, jogging, nakabisikleta, ganyan. Kaya mas safe na dumaan dito. Wala ko rin parang pumunta ng Bunnings Warehouse kasi kailangan ko bumili ng butane kasi naubos na yung stock ko sa bahay. So kailangan natin bumili ng butane sa Bunnings. Ito yung isang kagandahan dito mga kabayan. Meron silang mga pasadyang pathway na ganito or walkway. Tapos meron pang pahinga. Wala na siya. Kaya masarap lakad-lakad dito. Jogging. Kaya naman ganito. Hiking. Talagang malamig. Talagang malamig ang panahon. Sorry mate. Alam mate. Nakasalubong tayo nakabisikleta. Medyo nagkalanganin kami ng bisikleta. So nagpagal siya. Tapos nakakain na lang yung bisikleta. May dala siyang pamingwit. Pamingwit. Medyo hiningal ako sa part na dinaanan ko na yun medyo paahon at medyo naramdaman ko kaagad yung yung bigat sa tuhod, parang bilis mapagod. Wala, bihira na kasi makapag bisikleta, makapag-exercise. Hingal naman So merong event ngayon dito mga kabayan, soccer or football. So silipin natin. Parang ano lang yata to, hindi siya totally event, parang practice siguro. Practice game. Yung mga parents ng mga bata, malamang nakasuporta sa mga bata. Tari Football Club. Tingnan nga natin kung makaka-goal. Oh no. Di naka-goal. Wala. Diretso tayo ng diretso tayo ng pagbabike. Yeah. Yan yung mga sport nila dito mga kabayan. Football, tapos baseball. Pero iba yung tawag nila sa baseball Tapos meron pa sila yung isa, parang hindi siya football, yung parang kalimutan ko yung tawag nila ron. Hindi ko rin maintindihan kung ano yung rules ng game na yun. Yung meron din silang parang bola, tapos kailangan hawak-hawak mo yung bola, mailipat mo dun sa kabilang base. Kalimutan ko yung anong tawag nila dun. So yung mga bata dito, yan, mahilig sa mga ganyang sport. Kasi sa eskwelahan din, parang talagang part siya ng kanilang
sports activity. So andito na sa part na to yung Banning Warehouse, pero hindi pa tayo pupunta ngayon kasi plano ko munang dumiretso ng kabilang baryo sa may Wingham. Doon tayo mag ikot-ikot habang nakabisikleta tayo. Hindi pa ako nagawiro ng nakabisikleta eh, kaya yun yung unang puntahan natin bago tayo pumunta dito sa Banning Warehouse para bumili ng butane. Kasi kung ngayon na ako pupunta para kumuha ng butane, tapos didiretso ako ng Wingham, eh mahirapan akong bitbitin yung butane ng nakabisikleta. Although may dala naman akong plastic, dala ako ng plastic para mamaya madali lang siyang bitbitin habang nakabisikleta. So yun yung Banning's Warehouse. Medyo hindi gaano kalawak yung kalsada dito, so kailangan talagang gumilid kasi medyo may kabilisan yung takbo rin dito. 60 km/h. And pagdating doon sa signage na yun, magiging 70 km/h. So kailangan talaga maingat pagka rito. Hindi masyadong malawak yung kalsada. Yan, 70 km/h. Pero ito, kahit pa paano, sementado na. So medyo may space na tayo dito. Medyo nakakaalanganin din sa may bandang unahan, kasi nga medyo masikip yung masikip yung part na pwede kang dumaan para or makadaan ng nakabisikleta. Hirap magsalita pag nakakasalukuyan nagbabike. Nabubulol-bulol ako, tapos yun, nakakaramdam ako ng panunuyo ng lalamunan. Medyo delikado sa area na to kasi 90 ang takbuhan, tapos wala nang portion na para sa bike lane, so medyo delikado. Kailangan natin magbagal. Dito, wala tayong space na bike lane. And kung mapapansin nyo naman, napakabibilis ng mga sasakyan kasi nga 90 km/h. And first time ko lang din talaga magbike papunta rito.
So, nakakaba magbisikleta rito. Nakakaba magbisikleta. Ang bibilis na sasakyan. Grabe. Pagod. Dami ko nadadaanan na 10 cents na can o yung mga basyo ng soft drinks. Gusto ko sanang pulutin isa-isa eh. Kaso nga lang, mahirapan akong bitbitin. May isang baka doon sa kabilang side oh. Nakatingin sa akin eh. Hello. Kinausap eh no. Nakatingin sa akin yung baka eh. Seryoso eh. Seryoso nakatingin sa akin yung baka. What's for bicycle? Parang ganda sa part na to, sa kabilang side na to, yung kalsada na to. Kaso hindi ko kabisado dyan eh. Ayun, tanong na tanong mo na yung mga bundok dito. Bundok. Ayan mga bayan, dito na tayo sa Wingham. Parang merong yata ano dito, parang park. Wow, skyline baby. Skyline. Tingnan natin kung ano meron dito mga kabayan. Hindi ko pa napupuntahan tong part na to eh. Lagi kasi kung dumidiretso dyan sa mismong sentro ng ano, ng Wingham. Parang ano dun, viewing spot or kaingahan. Silang makain ng tanghalian. Oras na is 12:17 ng tanghali. At tingnan nyo naman mga kabayan, sobrang tirik ng araw. Pero hindi siya ganun kasakit sa balat kasi nga malamig yung simoy ng hangin. Ngayon ramdam ko na medyo warm yung aking pakiramdam kasi nga pinagpapawisan. Tapos yan, maaraw. So warm siya sa pakiramdam. May maliit na no, parang pond, fish pond. Tapos may tambayan dito. Ayos. Dito pala magandang magpalipad na sana ng drone. Kaso di ko dala yung drone eh. Di ko dala yung drone. Ito pala pwede magano, palipad ng drone. Next time pupunta ako dito tapos dadalhin ko yung drone. Kasi bihira yung tao. Kasi yung open space na ganito. Nice. Tapos yan, may sapa. Parang bagong gawa lang to. Kasi last year nung bumaha, marami yatang na-damage ng mga parang kagaya ng mga walkway or pathway. Tapos yung tulay na yan, kakatapos lang yan, parang ano pa lang yata yun, wala pa yatang kalahating taon simula nung binuksan. Kasi dati wala pa yung tulay na yan, sa bandang kanan niya dun yung daanan, tapos palusong. Eh kapag umuulan,
laging nagkakaroon ng tubig yung mismong daanan. So yan, ginawa na nila. Lalo na nga nung bumaha last year, June 2025. June nga ba or May? June yata. So yun, tinapos na nila yung tulay na yan para lang madaanan na. So papahinga muna tayo dito. Sangkay naman dito mga kabayan, may mga pasadya silang ganyan, mga shed na pwede kang magpahinga, pwede kang magbaon ng pagkain kagaya nung nasa kabilang side natin sa may kanan. Meron mga kumakain doon, dala sila ng pagkain, tapos dito sila kumakain na nananghalian. Kasi yun, may maliit na sapa rin dito, karugtong yata na ano yan, karugtong pa rin ng ilog, papunta rin sa ilog yung bagsak ng tubig. Maganda nga magpalipad ng drone dito. Ngayon ko lang kasi napuntahan tong area na to, kasi madalas nga pag pumupunta ako dyan sa Wingham, nakasasakyan ako, so hindi ko masyadong pinapansin tong area na to. Although hindi naman siya ganun ka lawak, ito lang part na to. Tapos yun nga, may dalawang shed pa ron, so wala naman masyadong parang attraction dito. Pero next time dadaling ko yung drone, magpapalipad ako ng drone dito. Hirap din talaga kapag bihira na yung bihira na nakapagbisikleta, kasi ganyan. Sa tuwing napapadaan ako sa mga paahon na area, ang bilis kong hingalin. Tapos ito mga kabayan, ito yata yung puno na ang dahon parang yung sa flag ng Canada. Ito ba yun mga kabayan? Parang kapareho ng forma or yung shape niya ng dahon. Tapos yan, naglalagas yung dahon niya ngayon. Ito naman parang sampalok, parang sampalok yung niya, yung dahon. Parang sampalok na makahiya. Yung damo na makahiya. Wala pa naman akong dalang tubig, pero baka mamaya may calls dyan sa may Wingham, so baka pumasok tayo ng calls, bili tayo na mainom. Tapos yan dami ko nadadaanan na mga baso ng soft drinks, mga can, 10 cents. Gusto ko sanang pulutin damputin kaso nga lang kasi mahirapan ako magbitbit habang nakabisikleta. Although may dala naman akong plastic to, kaso nga lang gagamitin ko kasi ito mamaya para dun sa sa bibiling kong butane bago umuwi. So tara, biyahe ulit tayo para masulit natin yung oras natin. Diyan sa kabilang side yung sinasabi kong dating daanan mga kabayan, nung wala pa tong tulay na to. Kung mapapansin nyo, masyadong mababa yung lupa, palusong. So every time na umuulan, malakas yung ulan, lagi nagkakaroon ng tubig yung meron din kapirasong, ayan, nawawalan tuloy ako ng boses. Meron din kapirasong dyan, or yung maiksing tulay dati. Kaso nga lang kapag umulan nga kasi is lagi nagkakaroon ng tubig yung mismong tulay. So anong nangyayari, hindi makadaan yung mga sasakyan. So ito, ginawa nila tong tulay na to para masolusyonan na yung problema nila. So ngayon kahit umulan pa ng malakas, tuloy-tuloy na yung biyahe ng mga sasakyan. So andito nga tayo ngayon sa Wingham. So andito na tayo ngayon sa may Wingham mga kabayan, at ito yung kanilang pinaka-sentro dito sa Wingham. And kung mapapansin nyo, doon sa side na yun merong kids playground. Tapos nandun yung public
School. Wingham Public School. Tapos, nandun sa kabilang side naman yung simbahan, Catholic Church. Tapos dito yung mga establishment, karamihan is mga convenient store, laundry shop. Tapos ito ang nasa kanan natin, parang ano siya, ukay-ukay. Mga second hand na item yung binebenta. Tapos yan, pwede ka mag shopping and donating locally. Pwede ka mag-donate ng mga gamit na hindi mo na ginagamit, yung for disposal na matituno pa. Ang gagawin mo, do-donate mo sa kanila. Tapos sila naman ibebenta nila. Tapos na mapagbebentahan, parang dinodonate din nila sa mga charity. Parang ganun. Lifeline Shop. National Australia Bank. Tingnan niyo yung ano nila, oh. Yung pader. Ganda ng ano, mural. Ano siya, parang farm? O farm nga yata ng ano, parang dairy farm, ganun. So ito, meron silang kebabs, ISP Kebab, Louders Real Estate. So isang beses nakapag-pick up na ako ng pagkain dito sa may kebabs na to eh, nung nag-Uber Eats pa ako. So ito yung pinaka-sentro nila, mga kabayan. So kain lang natin yung ating bisikleta kasi ano to eh, pang walkway. So para hindi tayo makasagabal sa mga naglalakad. Workwise. Circle of Friends. Ito mga antique din yata yung mga binebenta rito. Tapos mga accessories. Wingham New Agency Gift Shop. Bentahan ng gulay, oh. Nice.